Hello everyone and hello Aries. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo ng general reading cards, susundan ng relationship readings and additional advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Sa channel na ito, nais natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa may likha. At bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling ko para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay mula sa may likha dito sa Hulahuan. Thank you sa inyong lahat. Aris, ang first card mo ay ang The Tower in the Past. Grabe ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang buwan. Ang The Tower ay simbolo ng biglaang pagbabago o pagkaiba ng mga bagay na akala mo ay matatag na. Siguro may nawalang trabaho, natapos na relasyon, o isang realization na nagpabago sa pananaw mo sa buhay. Hindi siya naging madali kasi parang nabigla ka. Para kang nahulog sa building na walang warning. Pero tandaan mo, kailangan magiba yung luma para makapagpatayo ka ng mas matibay na pundasyon. Ang sakit na nararamdaman mo, yun ang naging wake-up call mo. Yung mga na-experience mong hindi maganda, yun yung wake-up call mo. Kaya kung nararamdaman mo pa rin ang epekto niyan, hanggang ngayon, normal lang yan. Huwag mong isipin na malas ka. Ang totoo, nililinis lang ng universe ang space mo para sa mga bagay na mas deserve mo talaga. You have the King of Wands reverse in your present. Ngayong March, ramdam na medyo out of focus ka. Ang King of Wands reverse ay nagpapakita na nawawala yung dating apoy at drive mo. Imbes na ikaw ang leader at punong-puno ng energy para nakakaramdam ka ng burnout o pagod. Masyado kang nagiging impatient o mainitin ang ulo sa mga tao sa paligid mo. Siguro dahil gusto mong maibalik agad yung control na nawala noong the tower phase mo, pero hindi mo makuha-kuha. Maging maingat ka sa mga desisyon mo ngayon kasi baka dala lang yan ng pride or inis. Huwag mong pilitin na maging on top of everything agad-agad. Okay lang na aminin na pagod ka. Hindi mo kailangan laging agresibo para mapatunayan na malakas ka. Relax ka lang muna sa pagpapatakbo ng buhay mo, Aris, sa buwan na to. You have the Five of Wands reverse in your potential energy. Ang maganda rito, papunta ka na sa stage na ayaw mo na ng gulo. Ang Five of Wands reverse ay sign na matatapos na ang mga bangayan at internal conflict mo. Kung dati ay parang lahat ng tao around you ay kaaway mo, lahat ng bagay ay kompetisyon, ngayon ay mas pipiliin mo ang katahimikan. Mababawasan na ang ingay sa paligid mo, may isip mo na hindi worth it makipag-argue sa mga taong hindi naman nakikinig. Magiging mas cooperative ka na rin sa mga katrabaho or kapamilya mo at mas magiging malinaw na kung ano ba talaga ang priorities mo. Iwasan mo na yung drama na walang patutunguhan. Ito yung energy na nag-uudyok sa'yo na mag-move on mula sa stress at mag-focus sa kung paano magkakasundo ang lahat. Burn the bridge to the drama, ika nga. You have the Chariot in your advice. Aries, ito ang advice, no? The Chariot. Kailangan mong hawakan ang renda ng buhay mo ng may disiplina. Kung gusto mong makaalis sa stagnant na sitwasyon, kailangan mo ng matinding willpower. Huwag kang padala sa emosyon, gamitin mo ang logic mo para umabante. Mag-set ka ng malinaw na goal ngayong March at huwag kang lilingon sa likod. Kung may mga distractions, dedmahin mo lang. Ang Chariot ay tungkol sa victory through determination. Ibig sabihin, kaya mong manalo basta hindi ka susuko at mananatili kang focus sa finish line. Maging driver ka ng sarili mong tadhana. Huwag mong hayaan ang ibang tao o ang sitwasyon ang magdikta kung saan ka pupunta. Kayang-kaya mong lampasan ang kahit anong blockages basta may plano ka at susundin mo ito ng maigi. You have the Two of Cups in your potential outcome. Kung susundin mo ang advice ng Chariot, napakaganda ng ending mo, Two of Cups. Ibig sabihin nito, magkakaroon ka ng balance at harmony, lalo na sa mga relationships mo.
Puwedeng may dumating na bagong partnership o kaya naman ay mas maging solid ang samahan niyo ng partner or best friend mo. Mabubuo ulit yung tiwala at pagmamahal na parang nawala nung mga nakaraang buwan. Mararamdaman mo na may kakampi ka at hindi ka nag-iisa sa laban. Napaka-positive ng energy nito kasi peace of mind at mutual respect ang hatid nito sa'yo. Sa huli, ang lahat ng gulo na pinagdaanan mo ay magbubunga ng isang koneksyon na mas malalim at mas totoo. Worth it lahat ng pagod kasi makakatagpo ka ng tao o ng sitwasyon na magpaparamdam sa'yo na sapat ka at appreciated ka. Pagdating naman sa relationship reading mo, you have the Ace of Wands reverse in your past. Sa nakaraan, parang nagkaroon kayo ng false start o naudlot na plano. Siguro may project kayo na hindi natuloy o kaya naman ay may friendship na biglang nawalan ng spark or gana. Imbes na excitement ang naramdaman mo, parang naging stagnant at boring ang connection nyo. Masyado ring maraming delays noon. Gusto mong ayusin ang relasyon o simulan ng isang bagong bonding pero parang laging walang timing. Parang laging low energy. Kayong dalawa o yung grupo ninyo. Kaya ang ending, walang nangyayari. Ang ang nangyayari dito is parang nakakawalang gana na mag-effort. Yung apoy na dapat sana ay magpapatakbo sa inyo, parang nabasa ng ulan, napunta ka sa stage na tinatamad ka na ring i-push ang mga bagay-bagay kasi pakiramdam mo, hindi rin naman mag-work. You have the judgment card in your present pagdating sa relationships. Ngayon, nandito ka sa moment ng re-evaluation or paggising. Ang judgment ay tungkol sa paggawa ng malaking desisyon base sa mga natutunan mo. Tinitimbang mo na ngayon kung sino ba talaga ang dapat manatili sa buhay mo at kung sino ang dapat mo nang i-let go. Parang may clarity na dumarating sa'yo. Nakikita mo na ang mga pagkakamali mo at ang pagkakamali nila ng walang halos bias. Hindi na ito tungkol sa sisihan, kundi tungkol sa kung paano kayo mag-move forward ng mas maayos at mas malinis ang konsensya. Second chance din ang hatid nito. Kung may nakaaway ka, ito yung time na nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap ng seryoso at magkapatawaran. Desisyon mo na lang kung pakikinggan mo ang call na ayusin ang relasyon o tuluyan na itong tapusin para sa peace of mind mo. You have the Queen of Wands as your potential energy. Ang energy na paparating ay punong-puno ng confidence at charisma. Ang Queen of Wands ay ikaw o taong kaharap mo na magiging sobrang social, supportive at masigla. Biglang magkakaroon ng buhay ang paligid mo at magiging magnet ka ng mga tao dahil sa positive vibes mo. Magiging mas warm ang pakikitungo niyo sa isa't isa. Kung sa trabaho man ito, magiging inspirasyon ka ng mga teammates mo dahil sa passion mo. Kung sa family o friends naman, ikaw yung magiging life of the party o ang taong laging takbuhan para sa advice at energy. Ito yung face na hindi ka na matatakot ipakita kung sino ka talaga. Wala nang hiya-hiya o pag-aalinlangan. Handa ka nang mag-invest ng time at effort sa mga taong mahal mo dahil feeling mo ay kaya mo silang protektahan at pasayahin. For your advice, you have the Five of Swords in reverse. Ang advice sa'yo, Aries, let go of the need to be right. Hindi mo kailangan maging tama. Ang Five of Swords reverse ay nagsasabi na itigil mo na ang pakikipagtalo o ang pagbibilang ng mga pagkakamali sa iba. Sa isang relasyon, kapag pilit mong pinaplano ang isang argument, ang totoo dito ay pareho kayong talo. Ibagsak mo na ang pride mo. Kung may hidwaan, huwag mo nang hintayin na sila ang unang humingi ng tawad. Maging mas malawak ang pag-uunawa at piliin ang peace over victory. Ang pagpapakumbaba ay hindi senyales ng kahinaan, kundi sign ito ng maturity. Tandaan mo na ang goal ay reconciliation. Hindi ang mapatunayan na ikaw ang biktima or ikaw ang tama. Iwasan ang passive-aggressive na galaw o ang pag-ungkat ng mga lumang issue.
focus ka sa kung paano kayo magkakasundo ngayon para hindi na lumaki ang lamat sa inyong dalawa. You have the Queen of Swords reverse as your potential outcome, Aries. Kapag hindi ka nag-ingat sa pananalita mo, baka mauwi ito sa Queen of Swords reversed. Ibig sabihin na to, pwedeng maging masyadong cold, judgmental, o bitter ang relasyon. May tendency na maging sobrang harsh ang mga salita niyo sa isa't isa na talagang makakasakit ng damdamin. Maging maingat sa pagiging overcritical. Minsan sa sobrang diretsahan mo magsalita, hindi mo namamalayan na nakakasakit ka na. Baka magmukha kang sarado ang isip o laging galit. Kaya ang mga tao sa paligid mo ay lalayo sa'yo imbes na mapalapit. Huwag mong hayaan, Aries, na yung mga nangyari in the past ang mag-transform sa'yo para maging isang taong walang emosyon o laging matalim ang dila. Panatilihin mong balanse ang logic at emosyon para mauwi sa tuluyang hiwalayan o matinding lamat ang inyong relasyon. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and wag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to to support this channel. Ang first advice card mo, Aries, is organized for success. Relate na relate ito sa The Chariot card mo. Sabi ko sa'yo, kailangan mo ng control. Hindi mo kailangan maging perfect. Pero kailangan mong ayusin ang gulo sa paligid mo. Kapag malinis ang lugar mo, maayos ang budget mo, at malinaw ang schedule mo, mas madali mong makikita kung saan ka papunta. Huwag kang matakot sa salitang organize. Ito lang ang paraan para hindi ka ma-overwhelm sa mga susunod mong gagawin. Your next advice card is Conscious Consumer. Medyo out of the box ito, pero may kinalaman ito sa judgment card mo. Ang pagpili kung saan mo ginagastos ang pera at energy mo ay isang form ng ethics. Ngayong March, maging mapili ka. Huwag basta-basta bibili o kukuha ng mga serbisyo na hindi mo naman kailangan o hindi nakakatulong sa mundo. Ang pagiging simple sa lifestyle ay makakatulong para mabawasan ang stress at distraction sa buhay mo. Next advice card is love. You are love itself. Ito yung sagot sa Ace of Wands reversed. Yung kawalan ng gana. Sinasabi nito na huwag kang maghanap ng pag-ibig or validation sa labas kung ikaw mismo ay love. Kapag inalagaan mo ang inner child mo at binigyan mo ang sarili mo ng compassion, doon babalik ang sigla, yung spark. Hindi mo kailangang makuha ang approval ng iba para maging buo ka. Your next advice card is self-acceptance. Konektado ito sa King of Wands reverse. Napaka-exhausting, nakakapagod na lagi mong sinusubukang i-improve o baguhin ang sarili mo dahil feeling mo siguro kulang ka. Ang advice nito, tanggapin mo ang buong pagkatao mo, pati ang mga flaws mo. Kapag tinanggap mo ang sarili mo, doon mawawala ang crisis at makakaramdam ka ng totoong kapayapaan or oneness sa paligid mo. Your next advice card is Fox, clever. Aries, mabilis ang isip mo. At heto ang reminder na gamitin mo ang pagiging wais mo. Ang Fox ay nagsasabi na ang mga problema mo ngayon ay may madaling solusyon kung gagamitin mo ang inyong instinct. Nasa paligid mo na ang resources. Kailangan mo lang maging mapagmatsyag, maging smart sa pag-handle ng mga tao, lalo na sa work para iwas gulo. Your next advice card is take a chance on love. Ito ang tulay papunta sa Two of Cups. Huwag mong isara ang puso mo dahil lang sa mga pangit na karanasan sa past. Sinasabi dito na worth it ang mag-risk ulit. Pwedeng romantic o pwedeng bagong malalim na friendship. Kapag nagbukas ka sa love, magbabago ang takbo ng buhay mo for the better. Your crystal advice card is Azurite, deep emotional healing. Ito ang crystal advice mo para sa the tower moments mo.
Ang puso mo ay handa ng mag-heal mula sa mga sugat ng nakaraan. Sinasabi nito na okay lang na maglaan ng oras para sa therapeutic care. Pwedeng mag-journal ka, magsulat ka, mag-meditate, or makipag-usap sa isang professional or trusted friend. Hayaan mong hilumin ng panahon at tamang mindset ang mga sakit na naranasan mo. Ang daming love at healing energy na lumalabas sa cards mo, Aries. Mukhang after ng lahat ng gulo, ang focus mo talaga ngayong March 2026 ay ang pag-aayos ng sarili at ng relasyon mo sa iba. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intensyon. See you sa next reading.